Unang Samuel, 16 na kabanata. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, hanggang kailan pananangisan mo si Saul yamang aking itinakwil siya na maging hari sa Israel? Punuin mo ng langis ang iyong sungay, at ikaw ay yumaon. Susuguin kita kay Isay na Betlehemita, sapagkat ako'y naglaan sa kanyang mga anak ng isang hari. At sinabi ni Samuel, paano ako'y paroroon? Kung mabalita ni Saul ay kanyang papatayin ako. At sinabi ng Panginoon, magdala ka ng isang dumalagang baka at iyong sabihin, ako'y naparito upang maghain sa Panginoon. At tawagin mo si Isay sa paghahain at aking ituturo sa iyo kung ano ang iyong gagawin at iyong papahiran sa akin yung sa iyo ay aking sasabihin. At ginawa ni Samuel ang sinalita ng Panginoon at naparoon sa Bethlehem. At ang mga matanda sa bayan ay naparoon upang salubungin siya na nagsisipanginig at nagsabi, naparirito ka bang may kapayapaan? At kanyang sinabi, may kapayapaan. Ako'y naparito upang maghain sa Panginoon. Magpakabanal kayo at sumama kayo sa akin sa paghahain. At pinapagbanal niya si Isay at ang kanyang mga anak, at tinawag niya sila sa paghahain. At nangyari nang sila'y dumating na siya'y tumingin kay Eliab, at nagsabi, tunay na ang pinahiran ng Panginoon ay nasa harap niya. Ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan ang kanyang muka o ang taas ng kanyang kataasan, sapagkat aking itinakwil siya. Sapagkat hindi tumitingin ng Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao. Sapagkat ang tao ay tumitingin sa mukha, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Nang magkagayoy, tinawag ni Isay si Abinadab at pinaraan niya sa harap ni Samuel. At kanyang sinabi, kahit ito man ay hindi pinili ng Panginoon. Nang magkagayoy, pinaraan ni Isay si Sama at kanyang sinabi, kahit ito man ay hindi pinili ng Panginoon. At pinaraan ni Isay ang 7 sa kanyang mga anak sa harap ni Samuel. At sinabi ni Samuel kay Isay, hindi pinili ng Panginoon ang mga ito. At sinabi ni Samuel kay Isay, narito ba ang iyong lahat na anak? At kanyang sinabi, natitira pa ang bunso at narito siya nag-aalaga sa mga tupa. At sinabi ni Samuel kay Isay, pasundo mo siya sapagkat hindi tayo uupo hanggang sa siya'y dumating dito. At siya nagsugo at sinundo siya roon. Siya'y may mapulang pisngi, may magandang bikas, at mabuting anyo. At sinabi ng Panginoon, tumindig ka, pahiram mo siya ng langis, sapagkat ito nga. Nang magkagayoy, kinuha ni Samuel ang sungay ng langis at pinihiran siya sa gitna ng kanyang mga kapatid. At ang Espiritu ng Panginoon ay makapangyarihang sumakay David mula sa araw na iyon hanggang sa haharapin. Gayon, bumangon si Samuel at napasarama. Ang Espiritu nga ng Panginoon ay humiwalay kay Saul, at isang masamang Espiritu na mula sa Panginoon ay bumagabag sa kanya. At sinabi ng mga bataan ni Saul sa kanya, narito ngayon, isang masamang espiritu na mula sa Diyos ay bumabagabag sa iyo. Iutos nga ng aming Panginoon sa iyong mga bataan na nasa harap mo na humanap ng isang malalaki na bihasang manunugtog ng alpa. At pangyayari, pagka ang masamang espiritu na mula sa Diyos ay nasa iyo na siya'y tutugtog ng kanyang kamay at ikaw ay bubuti. At sinabi ni Saul sa kanyang mga bataan, ipaghanda ninyo ako ngayon ng isang lalaki na makatutugtog na mabuti at dalhin ninyo sa akin siya. Nang magkagayoy, sumagot ang isa sa mga bataan at nagsabi, narito, aking nakita ang isang anak ni Isay na Betlehemita, na bihasa sa panunugtog, at makapangyarihang lalaki na may tapang, at lalaking mandidigma at matalino sa pananalita, at makisig na lalaki at ang Panginoon ay sumakan niya. Kaya nagsugo si Saul ng mga sugo kay Isay at sinabi, suguin mo sa akin si David na iyong anak na nasa kawan ng mga tupa. At kumuha si Isay ng isang asno na may pasang tinapay at isang balat ng alak, at isang anak ng kambing at ipinadala kay Saul sa pamamagitan ni David na kanyang anak.
At dumating si David kay Saul at tumayo sa harap niya. At minahan niya siyang mainam. At siya naging tagadala ng sandata niya. At nagpasabi si Saul kay Isay, "Sinasamo ko siya na bayaang tumayo si David sa harapan ko sapagkat siya nakasumpong ng biyaya sa aking paningin." At nangyari, pagka ang masamang espiritu na mula sa Diyos ay sumasa kay Saul, ay kinukuha ni David ang alpa at tinutugtog ng kanyang kamay. Gaya nagiginhawaan si Saul at bumubuti, at ang masamang espiritu ay nahihiwalay sa kanya.